dito ha, hindi porket tayo ay vlogger, wala tayong code of ethics mga kababayan, ay kailangan nating manira ng ibang tao without any proof to uh, to verify, to substantiate the allegation or the veracity of the allegation. Mga kababayan, napuno na po itong si Congressman Barbers at kinausap na po nito si NBI Director Jaime Santiago. Mga kababayan, napakasuhan daw po ang mga bayarang vloggers. Sino ba yung mga bayarang vloggers? Of course, sila yung mga DDS na naninira po dito kay Congressman Barbers at sa kanyang kapatid. Mga kababayan, at ang CODCOM po ay sinisira rin po nila ang credibility without any proof, without any document that substantiate and verify the veracity of the allegation. Ito nga mga kababayan. Nawala pa. Yan. Ito po ang sabi ni Congressman Barbers, mga ka-JPNatics. December 1, kahapon po, Barbers asked NBI to go after bloggers organized and paid to malign, spread lies against Quadcom, mga kababayan, against its leaders and members. While the lower house Quad Committee welcomes even the harshest criticism in doing its job, it does not and cannot tolerate bloggers who bend the truth, concoct lies, and post them in YouTube, TikTok, and other social media platforms aimed to malign and discredit Quad panel co-chairs and members. It is for those reasons that a lawmaker from Mindanao requested the National Bureau of Investigation to identify, investigate, and file charges against reportedly illegal drugs and Pogo-funded bloggers for spreading lies, malicious, and libelous blogs they posted in social media. Ito kasi yan mga kababayan. Itong si Congressman Ace Barbers ay ipinagkakalat po ng mga DDS vloggers na sila daw po at ng kanyang kapatid ay sangkot po sa droga. Bakit po natin nasabi? Ang katibayan na kung saan po ang nagpapakalat niyan ay mismong mga DDS. At isa na nga po dito sa nakita ko mga ka-JPNatics ay itong si Tio Moreno na dapat po ay makasuhan. Ito po ang kanyang sinabi mga ka-JP. Ayan po, ang sabi niya rito, who is this member of the Quadcom? Yan, of the Quadcom whose car was found full of shabu. The car is registered in his name, but it was his brother who was driving. So, tapos ang sinasabi pa rito kung sino yan, hindi ito kwentong barbero. As the Surigao Nons, kaka-intercept lang. Sino ba ang congressman ng Surigao, mga kababayan? Si Congressman Barbers po. At sino po yung kanyang kapatid na tinutukoy dito? Ang kapatid niya po na tinutukoy mga kababayan ay si Governor Lyndon Barbers na nahulihan daw po ng drugs. Dahil itong mga to nag-ooperate daw na yung kanila daw pong hotel, mga kababayan, dun nahulihan daw po ang mga ito na sila daw po ay sangkot sa droga. So, pinapabulaanan po ito ni Congressman Barbers na wala pong katotohanan ang mga pinagsasabi ng mga DDS vloggers. Lahat po yan ay pawang kasinungalingan at pawang walang katotohanan at isinasabit lang po yung kanilang mga pangalan para sirain po yung kanilang credibility. Kasi nga ngayon, di ba nakita nyo naman, ang pinapalabas ng mga DDS na narinig ko kahapon, sabi nila, kilala na namin si Mary Grace Piatos at si Kokoy Villamin. Yan ay si Lisa Marcos, sabi nila. Si Kokak. Kasi siya ang nagbibigay ng siya pala ang nagbibigay ng white envelope sa DepEd. Pero wala namang maipakita si Sara. Ngayon naman yung Quadcom ang sinisira, eto nga po mga kababayan, biruin nyo, makasira lang sila ng pangalan, ini-strike nila,
etong si Congressman Barbers kasi nga mga kababayan, siya po ang chairman ng Quadcom. 'Di ba? Ang Quadcom, nakita nyo naman kung sino po ang pinapupuntuhan, sino ang pinatutungkulan, at sino ang tinuturo sa mga nangyayaring kabulastugan, EJK, droga, pogo, at kung ano-ano pa, pati dun sa mga pulis. 'Di ba? Na pinangakuan na ang sabi ay sagot ko kayo. Akong bahala sa inyo. Pero yung pala, bahala sila na ipakulong. Kaya po nila inaatake ngayon si Congressman Barber. Sabi nung iba, mga DDS, napakaano mo naman, napakabalat sibuyas mo naman. Isa kang politiko, tapos ganyan ka. Mga kababayan, unang-una, lagi ko po sinasabi dito sa atin, ang ating pong freedom of speech, freedom of expression is not absolute. Lahat po yan ay may katapusan, lahat po yan may hangganan. Hindi po pwedeng sisirain mo yung pangalan ng isang politiko na wala namang kinalaman doon sa kanyang trabaho. Not unless verified yung information mo na sila talaga yung nagpapatakbo ng shabu dyan sa kanilang hotel. At nahulihan yung kapatid niya na si Lindon, na governor ng Surigao, na ang gamit ay kotse ni Congressman Ace Barbers. Pwede yun, mga kababayan. Pero bakit walang nababalita? Pero bakit hindi inilabas ng mainstream media kung yan ay verified? Di sana lumabas na yan dahil hindi tayo, kahit sila ay nag-iimbestiga sa Quadcom. Mga kababayan, kung titingnan nyo po ang composition, Quadcom, Young Guns, pero nandun din po yung mga DDS. Sino? Sabihin ko sa inyo kung sino yung mga DDS na reporter doon. Yung matabang lalaki. Yung matabang lalaki na parang aparador yung katawan. Na hindi ko alam kung taga GMA ba yun, mga ka-GP Natics. Lagi ko nakikita sa Congress. Narinig ko na nung si Sara Duterte ay nagmumura, 'di ba? Si Sara Duterte ay nagmumura. Ang tawag niya doon sa mga young guns ay young goons. Samantalang everyday po ay kasama siya doon sa press con ng mga member ng House of Representatives. So ibig sabihin, kung totoo yung sinasabi ni Tio Moreno at ng mga DDS na ang kapatid nito ni Congressman Ace Barbers na si Governor Lindon ay may kinalaman sa droga, tingin nyo, makakaligtas ba yung issue na yan? Makakaligtas ba yung allegation nyo na yan? Hindi maibabalita? Kasi itong kagandahan doon sa gobyerno natin ngayon, kahit nakalaban, 'di ba? Kahit hindi mo kakampi, pinapayagan pa rin pumunta. At sila pa rin ay naka-stay doon, mga kababayan. Hindi katulad ni Duterte dati, pag ikaw ay alam na kalaban, sigurado, hindi ka na pwede mag-stay, ay hindi ka pwedeng magbalita, wala kang aasahan, papalayasin ka. Oh. Sabi ni Lensky Roteca, taga Cotabato ang may-ari ng kotse at patungo ang kotse na nahulihan ng shabu sa Cotabato City. Yan nga po mga kababayan eh. Kaya nga pinaiimbestigahan niyan ni Congressman Ace Barbers na yung mga taong ito na mga nagmamalign, nag-spread ng lies, ay kasuhan po, including na itong sila Tio Moreno. Sabi ni Congressman Ace Barbers, very obvious na well-organized at bayaran ng mga vloggers na ito na gustong sirain ang pangalan ko at ng kapatid ko. At mga members ng Quadcom, sabi nila ito yung mga bayarang grupo na tagapagkalat ng kasinungalingan. Siguro nasaktan ng kanilang mga employers na pogo operators at drug lords dahil sa patuloy na Quadcom investigations. Once the identity of subject matter and their respective blogs have been established, the lawmaker from Surigao del Norte urged Santiago to pursue appropriate criminal charges against
the responsible party in accordance with Cybercrime Crime Prevention Act of 2012, mga kababayan, subject to the appreciation of your good office, these charges may include the crimes of libel, Article 353, sedition, Article 139 RPC, conspiracy to commit sedition. Grabe mga kababayan, hindi ito pangkaraniwan ng mga kaso lang ha. Bukod sa libel, may sedition, may conspiracy to commit sedition, incriminating innocent person act, and intriguing against honor. All in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act. Oh, kawawa yung mapapatunayan na nagpapakalat, mga kababayan. Naku, sigurado, dyan na kayo mabubulok. Kung mawala kayong pera, di ba? Kung wala kayong pera, sigurado po, bulok kayo sa kulungan kung wala kayong makuhang abogado unless, naku, magbigay na naman ng abogado itong mga DDS. Para yung kay Roque, di ba? Kasi tayo bilang isang vlogger, hindi man natin katapat yung mainstream media dahil sila talaga meron yan na may bylaws, may code of ethics na sinusundan. Member yan sila ng kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas or KBP. Pero hindi natin pwedeng ibaba yung sarili natin at gayahin natin yung mga balahurang mga vlogger na may maiblog lang. We should be responsible sa mga ilalabas natin. And sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, doon tayo sa mga reliable talaga na may ipinapakitang mga resibo. Huwag tayong sa puro kwento lang. Pwede tayo sometimes na maniwala, di ba? Pag sinabi nung vlogger, ito ay, ano lang ha, para sa mga nanonood, ito ay hindi na verify. Ito ay opinion ko lamang. Okay lang yun. Pero yung pagbintangan mo, mga kababayan, maliwanag na yung sinasabi dito, paninirang puri. So dapat talaga kasuhan to mga to para po magtanda, madala, at hindi na pamarisan ng kanilang kapwa mga vlogger. Biruin nyo, ngayon nga Sabi ko nga sa inyo kanina, napadpad ako sa mga vlogs na mga nandun sa EDSA. Biruin nyo, naniwala na kaagad sila sa sinabi ni Sara Duterte na walang balance na pag-intindi. Tingnan nyo, mga ka-JP Natics, nung nagsalita si Yusek Mercado tungkol sa white envelope, she should, diba, deny it in the first place and sasabihin niya kung meron siya talagang ebidensya, ipapakita niya kaagad yun. Pero ang ginawa niya, sinira niya kaagad yung credibility ng tao na ito ay nangingikil. 'Di ba? Hindi niya sinabi na inutusan ni Lisa. Bakit ngayon na lang ito lumalabas? Pero ngayon lumalabas, abogado ka, di dapat yun nga yung pagkakataon mo to clean your name. Pero wala ka pa rin nilalabas. Ito naman mga bugok na mga vlogger, mga DDS, naniwala ka agad. Ano naman, tingnan nyo ha, mga kababayan, bakit naman magbibigay si Attorney Lisa, si First Lady Lisa Araneta Marcos ng pera sa DepEd? Meron ba siyang makukuha sa DepEd? She is not the leader or the secretary of DepEd. Bakit siya magbibigay doon? What do you think, mga kababayan? Hindi po, wala tayong makita na sustansya sa mga sinasabi ni Sara. Bakit magbibigay? Si Lisa, sa mga tao, may makukuha ba siya? May makukuha siyang confidential funds? Siyempre hindi. Dadaan muna doon sa secretary. Secretary ba si Lisa ng DepEd? Kumbaga wala siyang mapapala kung bakit siya magbibigay ng pera doon. At anong power niya doon sa DepEd? Sabi nga ni Sara, hindi kang halal lang taong bayan pero namimigay ka ng pera. Bakit siya mamimigay? May mapapala ba siya? Tingnan nyo yung kung babalansin natin, mga ka-JP Natics. Noon pa lang, na nagsalita si Yusek Mercado,
na may binibitawang pera, 'di ba? Galing kay Yusek kay Shine, kay Paharda, na binibigay, pinaabot dito kay Yusek Mercado. Di dapat noon dininay niya na 'yon. Dapat hindi pala dininay, inamin niya na sana noon na totoo na mayroong white envelope. At yan ay nanggaling kay Lisa. Pero, at that moment, sinabi niya, wala, hindi totoo yan. Sino bang paniniwalaan nyo? Ako? Or yung tao na tinanggal kasi nawala na yung trust and confidence ko sa kanya dahil ito ay nangingikil. 'Di ba? Oh, doon na lang maling-mali na eh. Hindi na iisip ng mga DDS vlogger yung mga bagay na yun. So dapat talaga yung sinasabi dito ni Congressman Ace Barbers, mga ka-JP Natics, matuluyan, masampulan ng madala. Kasi ito mga to, kapag hindi mo to pinagbigyan, kapag hindi mo to pinatikim, mamimihasa. 'Di ba? Mga kababayan, sabi ko, ang freedom of speech, freedom of expression is not absolute. Bakit ko sinabi? Kung yan ay politician, sabi natin huwag maging balat sibuyas. Tama po 'yun. Pero tayo naman na kritiko, dapat ang pinag-uusapan lang natin, ang kinikritics lang natin is about the job of that politician. Behind that, mga kababayan, hindi na po natin pwede kalkalin unless we have a document to prove and substantiate the veracity of the allegation. Oh. Exactly, Tita Karks. Kapag totoo yung envelope, bakit niya susundin? Si Lisa, siya na nga mismo nagsabi. Si Lisa ay hindi halal ng bayan. Walang pwesto sa gobyerno. Bakit niya susundin? 'Di ba? Siya ang nakakaalam ng batas. In the first place, mga kababayan, kung si Lisa nagbibigay noon, sana noon pa lang nagsalita na siya, "Hoy, mali yan ah. Bakit mo ginagawa yan?" 'Di ba? Oo. Sabi ni Ma'am Mona Nases, pero wala naman lalabas na video ni Sara na galing kay FL kasi lahat yun baseless allegation, ngaw-ngaw lang ng bunganga ni Sara Duterte. 'Di ba? Oh. Sabi ni Mercy Mangligot, binabaliktad niya ang nangyari kasi booking na yan si BC. Lahat ang ginagawa niya, binibintang niya sa tao. That is correct, mga kababayan. Diversionary tactics. Oh. Doon pa lang sa confidential funds nagtatago siya ngayon sa word na confidential. Dahil doon sa binitawang salita nitong si Ombudsman Martires na bakit natin kailangan manghingi ng resibo. Di hindi na confidential funds yan. Patay tayo dyan. Diba? Jean Coffee. Tunying is a traitor to his friend that trusted him. Tunying cannot be trusted. Bida-bida si Tunying. Please do like, share, and subscribe. Don't skip ads na rin, guys. Eba narita kung totoo si Lisa at sinabi pa niya na may video, di labas niya. Correct. Mga kababayan, kasi yun lang yung magpapatunay na totoo yung sinasabi niya. Otherwise, lahat yun, buka lang ng bibig. Diba? Okay? So, hanggang dito na lang mga kababayan. Hanggang sa muli po. Salamat sa pagsama nyo ngayong araw. Na-miss ko kayo, ha? Kita-kita ulit sa mga susunod na live stream at mga video natin. Bye, guys! See ya!